milyong pasahero taon-taon ang napaglilingkuran po ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o mas kilala sa PITX. At ngayong muling magbubukas ng mga panibagong mga ruta, asahan na po na mas maraming Pilipino ang makikinabang dito. Attorney Dot. Yes, Miss Annie, naku, yung aking secretary, Miss Annie, ay pumupunta dyan, ano? At sabi niya, napakaganda daw po ng lugar na yan, yung PITX na yan. At ang detalye po nito ang ating pag-uusapan. Kasama po si PITX Corporate Affairs and Government Relations, Mr. Jason Salvador. Good afternoon po, Mr. Jason. This is Attorney Dot Gancayco with Ma'am Annie Rentoy, and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Magandang hapon, Ma'am Dot. Magandang hapon, Ma'am Annie. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Good to see you again, sir. Ayan. Jason, ayan, attorney. Mabuti naman, naisingit tayo sa schedule niya, attorney. Salamat po. Ipinagpapasalamat namin. Attorney, ang first question natin, Attorney Dot, para sa kabatiran ng mga hindi pa nakakaalam. Kanina sabi ni Attorney Dot, yung kanyang secretary nagpupunta dyan at napakaganda dyan. Sige. Ayan. Okay. Ayan. Para sa kabatiran po ng hindi nakakaalam, lalo na mga hindi taga Metro Manila, ano nga ba itong Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX? Sige, Sir Jason, kami naman nakakapunta dyan ng madalas. Oh, ikaw na, manggaling na sa inyo. Go ahead, please. Thank you. Opo, para po sa mga car-servisyo natin na hindi pa po nakapasyal at di pa nakakaalam sa PITX. Ang PITX po ay ang kauna-unahang land port sa Pilipinas. No? Tayo po yung nagsisilbing gateway to Metro Manila coming from the provinces down south. Ano? Ang primary purpose po natin kung unahan dyan is to help alleviate yung worsening traffic sa Metro Manila. The idea is, pag yung mga buses po natin coming from the southwestern provinces, hindi na po sila papasok sa Metro Manila. No? At hindi na sila makipagsiksikan dito in a way para makatulong din tayo ibsan yung lumalalang trapiko dito sa Metro Manila. And of course, pangalawa, para bigyan naman ng mataas na antas ng paglalakbay yung ating mga kababayan that we truly deserve. Alam niyo po kasi itong land port natin interconnects everybody from the south to Metro Manila and vice versa. So tayo po yung nagsisilbing gateway at nagsisilbing intermodal terminal upang sa ganun magkaroon po ng seamless, safe, efficient at maayos na paglalakbay ang ating mga kababayan. Yan, attorney, doon sa explanation nyo, makikita mo. Sige, ano ba talaga? Maganda nga, gateway. Saan ka man tumungo sa Pilipinas? May PITX. Ayan. Sige, Attorney Dot, go, please. Thank you. Yes, Miss Annie, yun na nga eh. Parang excited ako na makapunta dyan because sa description po nung aking secretary na si Miss Rev, andyan siya nakikinig. Ang ganda daw, malinis at saka parang airport daw. Nakakatuwa naman. So Sir Jason, as of now po, ano po yung ruta ng PITX para masubukan naman namin? At ano-ano po ang mga madadagdag po na bagong ruta? Ako, tama po kayo. No? Parang airport po talaga rito. Kung ano yung matatagpuan nyo sa isang airport, mayroon din po tayo niya dito sa PITX. Kaya nga po tinagurian the first ever land port dito sa Pilipinas, ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Now, as for the routes, nung nagsimula po tayo, ang kinikater po natin yung mga southwestern provinces. Nagsisimula po yan sa Cavite, Laguna, Batangas, hanggang Quezon. And then we expanded, umabot na po tayo ng Bicol. And now, maabot na po tayo hanggang Visayas and as far as Mindanao. May biyahe na po tayo hanggang Davao City. So ganun na po kalayo. Sa norte naman po, meron tayong mga regular routes patungo ng Baguio City. At nabanggit nyo, yung mga bagong ruta na bubuksan natin, inaasahan po natin dahil sa napakalaki ng demand ng ating mga kababayan dito down south na magkaroon po ng biyahe patungong norte. And we're hoping na this year makapag-open pa po tayo na mas maraming ruta going to the north, and of course may karagdagan din po dito sa south. Sa norte, inaay po natin makapagbukas somewhere in Pangasinan, sa Nueva Ecija, and then sa Tuguegarao para sa ganun maserbisyo na po natin mga kababayan natin dyan. And then sa south, extend pa po natin yan, magkakaroon pa rin po tayo ng iba't ibang ruta upang sa ganun yung mga hindi pa natin na-tap ng mga probinsya patungong Hilaga, talaga maserbisyo na rin po natin. Ayan, ako Miss Annie, talaga naman magbabakasyon na tayo na magbabakasyon at talagang halika na, magbiyahe na tayo, di ba? Kung ganyang kaganda at kalinis, di ba? Oo, Miss Annie.
Yes, Attorney Dot. Thank you. At matanong ko kay Sir Jason, gaano ba kayong karaming pasahero ang napaglilingkuran po ng PITX? At nasa ilan po ba ang posibleng may dagdag dahil may binabanggit na may mga bagong ruta na idadagdag? Go ahead po, Sir Jason. Thank you. On a regular basis, during non-peak times, kasi yung mga peak natin na binabanggit, yan po during Christmas, Undas, Holy Week, yan po talaga yung mga travel season. But on a regular day, we average around 100 to 110,000 passengers. On a regular day, tulad po ngayon, Monday, ganyan. Ngayon, lumalaki po yan, ng napakataas pag during the holidays. In fact, hindi nyo po na itatanong noong December, nakapagtala po tayo ng highest ever foot traffic po natin. Last December 23, nakapagtala po tayo at nakapagsilbi sa 104,000 passengers in one day. So ganun po karami yung ating mga kababayan ang napaglilingkuran at nakaka-appreciate na po ng landport natin. Okay. So, Sir Jason, I'm so sorry talaga. I wasn't aware of this PITX. Ganyan ko lang po talaga ito narinig. Sabi po ninyo kanina, at saka sinabi rin po sa akin ni Miss Rev, na para po siyang airport. Ano pong mga nakikita po dyan para mas clear po dun sa mga hindi naman pumupunta sa airport? Kasi ako, at saka siguro si Rev, kaya niya alam because she has already been to an airport. But what can people see there and how convenient is it to do the traveling through PITX as compared to other modes? Sir Jason? Well, unang-una intermodal terminal po tayo. Pag sinabi natin intermodal, lahat po ng klaseng land transportation meron po tayo dito sa PITX. Meron po tayong provincial bus, city bus, meron po tayong jeepney, modern jeepney, traditional jeepney, meron po tayong taxis, TNVS, meron din po tayong mga motorcycle taxis. And then soon enough, hopefully by this year, magkakaroon din po tayo ng LRT station interconnected sa PITX. So talaga magiging interconnected na po siya. Tapos, how do you compare it to an airport? Dito po kasi pagpasok nyo pa lang, ibang-iba na ito sa mga nakagawian nating passenger terminal. Unang-una, makikita nyo, napakalawak po ng space, air condition, free wifi, may mga charging stations, kompleto po sa pamilihan, kompleto po sa kainan, Lahat po ng kakailanganin ng isang manlalakbay napag-isipan na po natin dito sa PITX. And then pagpasok nyo po, makikita nyo po, marami po naka-display dito na mga TV monitors para makita nyo saan po ba yung biyahe nyo, ano na yung status niyan, boarding na po ba siya, delayed po ba siya, o kung ano-anong bagay tulad po na nakikita natin sa airport. Bukod dito, kompleto rin po tayo sa mga facilities, pinagmamalaki natin, napakalinis natin mga palikuran, and then meron din po tayong mga breastfeeding station, meron din po tayong clinic 24/7 para sa mga pangangailangan ng ating mga manlalakbay. So basically, kinover na po namin lahat ng kakailanganin po, and dahil dito nakikita po natin na yung ating terminal talagang isang landport na po siyang tinuturing ko. Ano po yung makikita nyo sa airport, makikita nyo rin po dito. Okay. Okay, Attorney, So, Sir napakaganda, Jason. di ba, Attorney Dot? Yes. Napakaganda, ayan. Yes, Bigyan mo Miss na paumanhin a while ago, Oo. ha? Nakita ng mga tao na nakaganyan ako. Actually, Attorney. Opo, okay. Oo, si JC. May asthma ka ba? May asthma? Opo, asthmatic Oo. tayo. Pero, Baka alam mo naman. baka naman kailangan doon ka sa PITX, di ba? Malinis at maluwag, maayos. Sige, Actually, Miss Annie, go nagdadalaw ahead namin with yan your question. Opo, Attorney, nadadalaw Oo, namin yan talaga? si Sir Jason. Ayan, oo. Maganda yung napakalaki niyan. Okay, Attorney, tuloy natin yung ating pagtatanong, mga kasambahay, kay Sir Jason. Attorney, Yes. with your permission, I will ask this question. Ano po ba yung mga upcoming Yes. programs and projects ng PITX for better service? Yan, naku ha. Para sa publiko, alam mo, Attorney Dot, pinag-usapan natin para maging maganda yung serbisyo para sa ating mga kababayan na mga mananakay. Go ahead po, Sir Jason. Well, ang PITX po kasi, hindi lang po siya para sa mga commuters natin. Even during the pandemic, kami po ay nagsilbing lugar para mai-advance po yung mga services ng gobyerno sa ating mga kababayan. Case in point, nung during the pandemic, sarado po lahat ng ating mga establishments all over Metro Manila. Pero ang PITX po,
nagsilbing bukas para sa ating mga OFWs na umuwi galing sa iba't ibang bansa. And then dito po sila pupunta para ihatid sa kanilang mga lalawigan. Tayo rin po yung nagsilbing inoculation or vaccination site several times in cooperation with DOTR, DOH, MMDA at kung ano-ano pa. Ang atin po kasi gusto natin extend yung services ng gobyerno para ilapit po sa ating mga kababayan. With that, meron po rin po tayong mga government offices dito. Kasi napag-isipan natin na since dumadaan naman po dito lagi yung mga kababayan natin, why not extend yung mga serbisyong ito na ino-offer ng government natin. In fact, nagkaroon po tayo dito ng tanggapan ng marina para sa ating mga seafarers. And then ngayon po, meron po tayo ditong LTO licensing center para naman po sa mga licensing needs ng ating mga kababayan. Currently, meron din po tayo ditong PhilSys system para po sa national ID natin. And then, from time to time, nagkakaroon po tayo ng mga partnerships with government agencies and non-government organizations para maihatid po ang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Wow, talaga naman. Mr. Jason, talagang napaka-laudable po na project ito. I'm just curious because, I was not aware talaga. I'm so sorry. I am a traveler but I have not encountered PITX. Yung pala during the pandemic, it has already been there. So, Sir Jason, can you please give us a brief history as to how this came about and sino po ang parang brainchild nito at saan po ito under? Is this private or government po? Thank you po. Private po tayo. Ang PITX po ay brainchild po ng isang PPP or Public-Private Partnership. Ito po ay parte ng National Transportation Plan na napag-isipan po. Kasi nga, napapansin natin sa Metro Manila talaga namang pasikip na ng pasikip ang ating trapiko at minarapat po ng ating pamahalaan na magkaroon po ng holistic na transportation plan para naman po maibsan yung trapiko sa Metro Manila. So napag-isipan po ng pamahalaan na magkaroon po ng mga integrated terminals sa outskirts ng Metro Manila para yun nga po, hindi na po makigulo pa o makisawsaw pa yung mga provincial bases sa Metro Manila at kahit pa paano maibsan po yung bilang ng mga nagtatraverse dyan sa mga major thoroughfares natin like EDSA, Ross Boulevard at kung ano pa. So, ang PITX po ang kauna-unahan at nagsisilbing only transport terminal na naitayo sa purpose na po na yan. And then nag-expand na po yung ating partnership kasi nakita nila dahil yung PITX po napaka-strategic ng location because we're near the airport, we're near the ports, Hindi lamang po pampublikong sasakyan yung ibabawas natin along the major thoroughfares kasi pati na po mga pang-pribadong sasakyan. Kasi ang ginagawa po typically ng ating mga travelers or ng mga daily commuters natin na may private vehicles, they park here, they park here and then magbabos na lang po sila. Either papunta po sila sa kanilang mga hanap buhay or kung papunta po sila sa airport or sa seaport. So in this way, in our own little way, kahit paano, nababawasan po natin yung ating mga private vehicles sa lansangan and by extension, yung carbon footprint po din natin, nabababaan din natin kasi less and less na po yung gumagamit ng private vehicles sa ng mga pampublikong sasakyan. And then soon enough, pag na-implement na po yung LRT rito, mas magiging conveniente po para sa lahat. Okay, Attorney Dot, with your permission, may nabanggit kasi si Sir Jason a while ago na kung yung mga kababayan natin na may mga sasakyan, syempre, pagpasok mo dito sa, anong tawag dito? EDSA. Ayan. Pagpasok mo sa EDSA, alam mo naman, Attorney Dot, yung EDSA, pwede nyo nang iwanan yung mga sasakyan dyan sa lugar na yan. May we know, Sir Jason, yung PITX, ilan ang pwedeng ma-accommodate na mga sasakyan? Let's say, for example, kung may-ari ka ng sasakyan, dyan mo na lang iiwanan kung galing ka sa South. O sige, ilan ba ang pwedeng ma-accommodate ng PITX po? Nako, napakalawak po ng ating parking area. Kaya nga ini-encourage natin mga kababayan natin na pumark na lang po dito at gamitin po yung public transport. We can accommodate more than 400 vehicles in one day. Hindi pa po kasama dito yung mga public utility vehicles natin. And then, ang maganda pa dyan, Ma'am Annie, Attorney Dot, napaka-affordable ng ating parking fees kasi for the whole day, 60 pesos lang po yung parking natin. Kaya more and more private motorists are really trying to enjoy this this benefit. Kasi lalo na ngayon, napakataas po ng presyo ng gasolina, ng crudo, mas maganda nang pumarada lang po sila dito, mag-public transport. At least, hindi na sila gagastos ng gasolina, hindi sila may stress sa traffic, nakaupo lang sila at convenient sa mga pampublikong sasakyan.
That's correct. Kaya nakakatulong ka pa para hindi ka makadagdag ng traffic diyan sa EDSA, Attorney Dot. Okay, Attorney, balik ko sa inyo si Sir Jason. Go ahead. Thank you. Yes, Miss Annie, this is simply amazing. Kasi kung ikaw, Miss Annie, ay nagta-travel sa mga ibang bansa, and you will compare yung mga services nila sa ibang bansa, lalo na yung mga mga first world, no? Kasi tayo third world daw. Ibang-iba tayo kasi kulang talaga tayo sa mass transportation. But with the PITX, kung ikaw ay galing sa ibang bansa and then punta ka dun sa PITX, hindi mo na kailangang mamroblema kung paano ka pupunta dun sa pupuntahan mo na probinsya. Ang laking bagay nito. So, ito po yung question ko Sir Jason. Since you told us that this is privately owned, although it's a partnership of the public and the private, hindi po ba mas expensive if you go through the PITX than if you use other bus terminals? I'm sure medyo mas mataas po ng konti. Correct po, Sir Jason? Actually, Attorney Dot, you'll be amazed to find out na hindi po, no? Wala pong extra gastos yung ating mga kababayan kung gagamitin po nila yung PITX. Kasi unang-una, we don't charge any terminal fees sa ating po mga mananakay. Unlike in airports, di ba, pag naglakbay po tayo, meron po mga kaakibat na terminal fees yan. Ganon din po sa ating mga seaports. Sa PITX po, we don't charge anything sa ating mga pasahero. Bagkus, binibigyan pa po natin sila mga free services, free wifi, di ba? Tapos maganda po yung mga waiting areas. Kasi nga po, ang layunin natin, i-elevate po natin yung antas na paglalakbay ng ating mga kababayan. Tama po kayo, no? Na first world approach po, no? Kasi yan po yung adhikain ng aming mother company, ang Megawide, no? Megawide Construction Corporation. Ang tagline po kasi namin is Engineering a First World Philippines. So, ang gusto po natin dito sa PITX, ang pangarap natin, mabigyan naman po ng first world convenience yung ating mga kababayan, which we truly deserve. Ano? So kung ano po yung makikita nyo po sa mga first world countries, layunin po natin na ihatid din yan at iparanas din po natin sa ating mga kababayan. Attorney, hindi ka na kasi mahihirapan Sa isang punta mo, iba't iba mga lugar yung pupuntahan mo. Pupunta ka ng Mindanao, nandiyan na. Pupunta ka ng Visayas, nandiyan na. Pupunta ka ng Bicol, nandiyan na. Pupunta ka ng South, pupunta ka ng Ilocos, nandiyan na. So, hindi ka na masyadong mamumroblema, Attorney Dot. Isahan. And at the same time, matanong ko naman po, yung bang mga pasahero, hindi ba sila hirap habang nag-aantay ng mga masasakyan? Kumusta yung kanilang sitwasyon po? Mayroon ba silang pwede naman na maupuan, na komportable naman, especially yung mga nakatatanda, Sir Jason? Ay, opo, no? Kasi yung comfort po ng ating mga kababayan, napakalaking concern po natin yan. In fact, pag pumunta po kayo rito, makikita nyo yung ating po mga waiting areas. Airport grade po yan, no? Tinitiyak natin na magiging convenient at matiwasay yung kanilang paghihintay. Of course, paminsan-minsan may paghihintay po yan. Siyempre po, pag nag-queue po tayo sa ating mga pasero. Pero we made sure na habang nandito po sila, hindi po sila maiinip dahil may free wifi po tayo, hindi po sila magugutom. Dahil lahat po ng mga food services, meron tayo dito, no? Lahat po ng klase ng brands ng ating mga major fast food chains, meron na po rito, may mga pasalubong centers, and then may malinis na palikuran. Ang bottom line po dyan, hindi po sila mahihirapan dito, bagkus magiging komportable sila at safe, no? Kasi dito, kompleto po kami ng security, may mga CCTVs po tayo, and then of course, yung PNP po, 24/7 nandito po sa atin upang tiyakin na magiging ligtas at maayos po yung kanilang paglalakbay pag dumaan po sila ng PITX. Ayan, isa pa, Attorney, bago ko ibagay sa inyo, Attorney Dot, yung bang mga nagpa-park naman ng mga sasakyan, wala bang mga reported na nanakaw, na carnap yung kanyang sasakyan, mga tipong ganon, Sir Jason? Naku, awa ng Diyos, Ma'am Annie, wala naman po, no? Kasi napaka-secured po ng ating parking facilities bukod sa well-lighted, no? Andyan din po paligid nila yung CCTVs, may mga roving securities din po tayo dyan. At we make sure, no, na wala po mga untoward incidents na nangyayari dito. So talagang very friendly, no, ang ating terminal, not only to commuters, but also to private motorists as well. Isa pang ang tagline namin dito sa PITX, kami yung friendly terminal. Kasi nga, very friendly po ang approach natin sa ating mga kababayan. Wow, ganda naman, Attorney, yung sinabi ni Mr. Jason. Sir Jason, yes, Attorney. Balik sa inyo po. Thank you. Yes, Miss Annie. Okay, alam mo, Miss Annie,
kapag ako nagpupunta sa isang terminal o airport, alam mo, unang-una kong tinitingnan talaga para basis ko kung maganda ba ang lugar ay yung comfort room. Kasi Yes. napaka-importante niyan. At saka pag malinis ang comfort room, ibig sabihin inaalagaan talaga yung lugar, no? Okay, so we are assured by Sir Jason na We're malilinis seeing a ang mga video now. comfort rooms. Attorney Dot, we're Yes, seeing a picture now. yes. Is that the comfort room Picture. na matatagpuan dyan, Sir Jason? Yes. Yes, Oh, Ma'am I Annie, we're very see. proud of our comfort rooms. No? In fact, if I may share, no, kami yung isa sa mga nauna sa mga establishments dito sa Metro Manila na magkaroon ng all-gender restrooms, ano? Para naman for the convenience of everybody. And then, before the pandemic, we were a proud recipient of the Golden Cubeta Award. It sounds funny, no? Pero meron talagang ganong award na pinapamigay noon para sa mga establishments na may mga malilinis na palikuran. Tama po kasi sa Attorney Dot, yung palikuran po natin, yung mga restrooms natin is showcase yan, no? Parang bahay mo. Pag malinis yung restroom mo, ibig sabihin yung the whole household na alagaan mabuti. Ganyan din po sa mga public establishments. Kaya we made sure na well-maintained po, no, ang ating mga restrooms. Kasi naiintindihan natin na yung mga malalakbay natin, syempre, yan po yung hinahanap nila, di ba? Kailangan meron po tayo mga ganyan na para to ensure yung kanilang convenience, lalo na galing kayo sa mahabang biyahe or papunta kayo sa mahabang biyahe. Of course, isa po ito sa mga importante para sa inyong convenience. And we make sure na lagi po yung malinis, laging maayos, upang sa ganun, hindi po mahirapan yung ating mga kababayan. Okay, thank you for that. Sir Okay, Jason, so, Sir ayun. Jason. Attorney Dot, balik Thank ko you. ulit sa inyo po. Okay, Thank you. ipapagpatuloy ko lang yung sinasabi ko. Tuwan-tuwa ako dun sa balita na yon na malinis ang CR. At saka I was going to ask Sir Jason about the safety and security. Sinabi din niya, talagang very safe at saka merong security 24/7 and Wi-Fi connection. That's very important, especially for business people. Yung mga may trabaho, kasi Miss Annie ngayon, di ba? Yeah. Ay, minsan work from home, work from That's vacation Ang ginagawa na ng mga tao, dala-dala na yung trabaho. But, okay, Mr. Jason, let's be honest about it. We know of certain airports na they started this way. They started na malinis, they started na safe. Pero ngayon, pag pumunta ka sa CR, wow, talagang ang sama, no? Nakakalat ang basura, hindi mabango, and then makakabalita ka na ninanakawan ang mga passengers. We know that because it's in the news. Ano po ang guarantee po natin na hindi po ito mangyayari sa PITX at ano po ang pwede nating gawin kapag meron po kaming nalaman na kalokohan o kaya mga pagnanakaw na nangyayari dyan. Sir Jason? Well, that's sad, no? Sad but true, Ma'am Dot, no? Talaga nangyayari po yan sa mga ibang establishmento. And we are well aware of that. Kaya naman kami dito is very vigilant po kami sa mga bagay na yan. Aside from the fact that we have to follow some key performance indicators as a public partner, no? Or as a private partner of the government. Kaya we make sure na yung antas po ng services natin ay laging mataas. Kasi hindi lamang po chinecheck ng ating partner na DOTR on behalf of the government, but also on our end, kasi gusto munin po naman natin na ganitin po yung ating level of services, no? Kasi nakataya rin naman po yung pangalan na pinangangalagaan din namin dito. Kaya naman kami, lagi kaming on our toes when it comes to security, safety, and cleanliness, no? On part of safety and security, kapartner po natin dyan ang ating mga government agencies. Katulad kanina, banggit ko po, 24/7 po, no? Ang PNP Parañaque dito to make sure of the peace and order at para wala po mga magtatangkang masasamang loob sa kanilang mga di magandang hangarin. And bukod dito, of course, we have our own security. We have beefed up our security, not only in the entrances and the exit parts, but we also have ununiformed personnel roaming around just to make sure that everything is in order. No? And then, of course, dun sa cleanliness naman po, well, of course, syempre, kailangan natin panatilihin yung standards natin if we are to deliver first world, no, facilities. So, on top of our agenda po lagi ito, and we make sure that it stays there, no, na mataas po yung ating service level. Wow. Okay. So, Sir Jason,
I am so happy with what I heard from you, kami po ni Ma'am Annie, and of course lahat po ng mga taga-serbisyong bayanihan. Thank you for the assurance that you will maintain it, no? And first of all, congratulations for such a world-class establishment, and we hope that it will remain this way hanggang siguro mga 100 years later. And so at this point, Mr. Jason, we would like to ask you if you have any announcements or any reminders, because our public, our audience must be very interested if you have any reminders po. Well, unang-una gusto ko rin po magpasalamat sa inyo, sa inyong programa, sa inyong himpilan, sa palaging pagbibigay daan sa ating mga announcements para po ma-inform yung ating mga riding public. Gusto ko lang paalala, no, we're about to face another long weekend dahil po nagkaroon po ng holiday on February 9 and February 10. So we are expecting a lot of passengers going back to their provinces. Pag ganito, lagi po nating paalala sa ating mga kababayan na of course maging vigilant po tayo dahil yung safety, no, ng atin pong pagbabiyahe, hindi lang naman po yan nasa PITX, hindi lang po nasa gobyerno, kundi nasa ating lahat. So if there's anything na meron po kayong makita, mamataan, no, na hindi ka nais-nais, ipagbigay alam nyo po kaagad sa amin, upang sa ganun ma-action na po agad natin yan. And of course, pag magbabiyahe po tayo, no, we always remind them about two things. No? Una, let's try to travel light, no? Kasi by the time na travel light, one is para sa our own convenience, para naman tayo mahirapan kasi napakahirap na maraming tao, marami tayong dalawa. And pangalawa, mag-travel light din po tayo para hindi naman para mabigyan din natin ng pagkakataon yung ating mga co-passengers na makapagbitbit din ng kanilang mga bagahe at pasalubong. Yun lang po, ingat po tayo lahat. Ayan. Miss Annie, ako ang pinatamaan ni Sir Jason kasi hindi ako travel light. Travel heavy ako lagi. Pero magbabago na ako. Oo, 2024 na ngayon. So, at this point, as Sir Jason, we would like to express our sincerest gratitude to you for spending time with us this afternoon, and we hope to have you back in the very near future. Mr. Jason Salvador, the head of the Corporate Affairs and Government Relations in the Parañaque Integrated Terminal Exchange. Thank you and good luck po sa inyo. Salamat po.